Wala siyang silbi sa kumpanya, Celestine. Let's face it, Isabella is just a decoration I had to keep for 7 years. Isang palamuti na unti-unti nang kumukupas ang ganda at lalong walang alam sa mundong ginagalawan ko. Ang boses ni Marco ay malamig, walang emosyon at tila isang hatol ng kamatayan na binitiwan sa loob ng tahimik na silid tanggapan. Kasunod nito ang isang malutong na tawa mula kay Celestine, ang babaeng kilala sa buong Manila bilang reyna ng ugnayang pampubliko, ngunit ngayon ay mukhang reyna ng pagtataksil sa paningin ni Isabela. Sa labas ng pinto, nakatayo si Isabela Maristela Santos Roxas. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na kahon na nakabalot sa pelus na asul. Sa loob niyon ay isang antigong relo, ang huling alaala mula sa kanyang yumaong ina na balak sana niyang ibigay kay Marco bilang regalo sa kanilang ika-7 anibersaryo. 7 taon ng pag-aalaga, 7 taon ng pananahimik sa likod ng mga anino upang suportahan ang bawat hakbang ng asawa patungo sa rurok ng tagumpay. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang bawat salitang narinig niya ay parang mga bubog na pumasok sa kanyang mga ugat. Dumadaloy patungo sa kanyang puso at dahan-dahang hinihiwa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang arroz caldo na maingat niyang inihanda at iniwan sa mesa sa labas ay tila nawalan na rin ng init, kasing lamig ng pakikitungo ng lalaking pinaglaanan niya ng kanyang buhay. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging malapot at mabigat, na parang bawat paglanghap niya ay punong-puno ng lason. Ang kanyang mga daliri, na dati ay maliksi sa pag-aayos ng mga dokumentong legal na lihim na nagliligtas sa kumpanya ni Marco, ay ngayon ay nanginginig at tila nawalan ng lakas. Ang bigat ng relong, hawak niya ay tila naging 1 tonelada, sapat na upang hilahin siya pababa sa kailaliman ng kawalan. Bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Marco, matikas sa kanyang suot na mamahaling barong, at sa likod niya ay si Celestine na may mapanuyang ngiti sa mga labi. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Marco nang makita ang asawa. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang pagkunot ng noo at isang buntong hininga ng pagkainip. "Nandyan ka pala, Isabela. Good. Hindi ko na kailangang maghanap sa'yo sa bahay," sabi ni Marco habang inaayos ang kanyang manggas. Hindi niya man lang tiningnan ang kahon sa kamay ng asawa. "Since you heard everything, let's not make this difficult. Ayaw ko ng drama. Celestine and I are flying to Singapore tonight for the merger. At pagbalik ko, gusto kong wala na ang mga gamit mo sa mansyon." Inabot ni Marco ang isang kulay abong folder na hawak ni Celestine at marahas itong inilapag sa ibabaw ng tray na hawak ni Isabela. Ang tunog ng pagtama ng folder sa tray ay tumunog sa pandinig ni Isabela na parang isang malakas na kulog na nagpabagsak sa kanyang buong mundo. "Iyan ang petition for legal separation. Sign it. Binigyan kita ng 7 taon ng marangyang buhay, Isabela. Isipin mo na lang na iyan ang kabayaran sa pananatili mo sa tabi ko. You were never more than a ghost in this house anyway." Tumingin si Isabela sa mga mata ni Marco. Ang dati ay puno ng init at pangako. Ngayon ay kasing tigas na ng bakal at kasing lamig ng yelo. Ang lalaking lihim niyang binuhusan ng yaman mula sa pamilya Santos Roxas, ang lalaking itinaguyod niya gamit ang bawat koneksyong meron siya, ay tinatawag siyang multo. Tumingin siya kay Celestine na ngayon ay dahan-dahang humawak sa braso ni Marco, isang pag-aaring hindi na sa kanya. Ang pait ay tila umakyat sa kanyang lalamunan na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dagok na mas masakit pa sa anumang sampal. "Multo?" Pabulong na tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, paos at puno ng pait. 7 taon kong ibinigay sa iyo ang lahat, Marco. Mula sa pinakamaliit na detalye ng buhay mo hanggang sa pinakamalaking desisyon ng kumpanyang ito.
At sa dulo, sasabihin mo sa akin na isa lang akong palamuti? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela habang nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang isipan. Naging pisikal na ito, isang parang malaking kamay na sumasakal sa kanyang dibdib. Tumalikod na si Marco. Hindi man lang hinintay ang kanyang sagot at nagsimulang maglakad palayo kasama si Celestine. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila mga huling tibok ng puso ng kanilang pagsasama. Naiwang mag-isa si Isabela sa gitna ng malawak at malamig na pasilyo. Ang maliit na kahon ng pelus ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog nito ay mahina, ngunit sa katahimikan ng kanyang pagkatao, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Tumingala siya sa kisame, sinusubukang pigilan ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging simula ng kanyang mahabang paglalakbay. Bakit ko ipinahiram ang aking liwanag sa isang taong ang tanging hangad ay mabulag ako sa sarili kong kadiliman? Akala mo ba ay sapat na ang ganda mo para manatili sa pamilyang ito? Isabela, ang isang ligaw na bulaklak ay nananatiling dekorasyon lamang sa florera. At kapag lanta na, nararapat lamang itong itapon sa basurahan. Ang boses ni Doña Imelda ay parang haplos ng tuyong palad sa balat, magaspang, malamig, at walang bakas ng pagtitimpi. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya na gawa sa mamahaling pelus habang hawak ang isang tasa ng tsaa na tila ba ang buong eksena ng pagkawasak ng buhay ni Isabela ay isang libangan lamang para sa kanya. Pagpasok pa lamang ni Isabela sa mansyon upang kunin ang kanyang mga huling gamit, ang amoy ng mga mamahaling kandila at mamahaling pabango ni Imelda ay tila sumakal sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay na ito, na pilit niyang ginawang tahanan sa loob ng 7 taon, ay biglang naging dayuhan sa kanyang paningin. Ang mga litratong nakasabit sa dingding, kung saan siya ay laging nasa gilid at bahagyang nakatago, ay tila pinagtatawanan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Mama, kukunin ko lang ang mga personal na gamit ko, pabulong na sabi ni Isabela, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang bag. Pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang lalamunan, isang malaking tinik ng pait na ayaw lumubog. Huwag mo akong tawaging mama dahil hindi kita anak. At bago ka umalis, pirmahan mo ito. Utos ni Imelda, sabay hagis ng isang puting sobre sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na nara. Iyan ay isang waiver, isang pagpapatunay na wala kang kukunin kahit 1 sentimo mula sa mga Villamor. Pagkatapos ng lahat ng utang na loob mo sa amin, pagkatapos naming linisin ang pangalan mo at patuloyin ka sa marangyang buhay, ito na ang huling pagkakataon na magpapakita ka ng kaunting hiya. Ang salitang utang na loob ay tumama sa dibdib ni Isabela na parang isang matalim na balisong. Gusto niyang isigaw na ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay nailigtas niya mula sa pagkalugi ng 3 beses sa pamamagitan ng sarili niyang pondo. Gusto niyang ipaalala na ang bawat kontratang pinirmahan ni Marco ay bunga ng mga gabing hindi siya natulog para ayusin ang mga butas sa batas. Ngunit ang kanyang dila ay tila naging parang mabigat na tingga. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa lamesa. Nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng makintab na nara. Maputla, may mga matang puno ng pagod, ngunit may isang apoy na dahan-dahang nagliliyab sa kaibuturan ng kanyang mga balintataw. Utang na loob, mahinang tugon ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. 7 taon ko kayong pinagsilbihan na parang katulong na walang sweldo. 7 taon kong tiniis ang bawat pangungutya ninyo sa aking pagkatao dahil lang sa pagmamahal ko kay Marco. Doña Imelda,
Ang utang na sinasabi ninyo ay matagal ko nang nabayaran ng dugo, pawis, at bawat patak ng aking dignidad. Tumayo si Imelda, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang lakas ng loob mong sumagot. Wala kang kahit ano, kung hindi dahil sa amin. Isang ulilang kinaladkad mula sa kung saang probinsya at binihisa ng seda. Pirmahan mo iyan o sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahang trabaho sa buong Pilipinas. Sa halip na matakot, lumakad si Isabela patungo sa kusina. Kinuha niya ang isang lumang apron na nakasabit doon. Isang simpleng tela na may mga mantsa ng toyo at mantika. Ang tanging bagay na tunay na naging kanya sa bahay na yon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dinarama ang bawat himaymay ng tela na naging saksi sa kanyang mga lihim na pag-iyak habang nagluluto para sa pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap. Dahan-dahan niyang binitiwan ng apron sa gitna ng sahig, isang simbolo ng kanyang huling pagsuko sa papel ng isang mapagtiis na asawa. Hindi ko kailangan ng pera ninyo dahil ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa vault ng kumpanyang unti-unti ninyong sinisira. Sabi ni Isabela habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Imelda. Isang araw, Doña Imelda, ang mansyong ito ay magiging kasing lamig ng iyong puso at wala nang matitirang Isabela na magpapainit dito. Tumalikod si Isabela at naglakad palabas. Bit-bit ang isang maliit na maleta. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Tila isang pangako ng kalayaan. Ngunit sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Isang lumang lihim na sulat mula sa kanyang ina na natagpuan niya sa ilalim ng cabinet bago siya lumabas. Isang lihim na magbabago sa lahat. Nang marating niya ang gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang mansyon ng mga Villamor ay tila isang malaking libingan sa ilalim ng madilim na langit. Sa isip ni Isabela, isang tanong ang hindi mawala. Bakit tila may takot sa mga mata ni Imelda nang mabanggit ang pangalan ng aking ina? At ano ang tunay na dahilan kung bakit pilit nilang itinatago ang nakaraan? Ang hangin sa Iloilo ay may dalang amoy ng dagat at ng mga lumang alaala. Isang samyo na tila yumayakap sa pagod na kaluluwa ni Isabela. Pagbaba niya sa lumang pantalan, ang bawat hininga niya ay tila isang pagtatangkang ilabas ang laso ng Manila na pilit sumasakal sa kanyang dibdib sa loob ng 7 taon. Naglakad siya patungo sa isang maliit at lumang gusali sa dulo ng kalsada kung saan ang mga pader ay tila naninilaw na sa dumaang panahon. Ang bawat hakbang niya sa hagdanang gawa sa matigas na kahoy ay lumilikha ng isang mabagal at nagmamakaawang tunog na tila nagrereklamo sa bigat ng dalahin ng babaeng umaakyat dito. Sa pintuan, nakasulat sa isang kupas na plaka ang pangalang Attorney Leon Alonso. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang amoy ng lumang papel at tinta. Sa likod ng isang malaking mesa na punong-puno ng mga folder ay nakaupo ang isang lalaking may mga matang tila nakakabasa ng lihim. Nang makita siya nito, mabilis na tumayo si Leon. Ang gulat sa kanyang mukha ay agad na palitan ng isang malalim na paggalang. Isabela, anak ka ni Doña Maristela. Pabulong na sabi ni Leon. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Matagal kitang hinintay. Alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ang tulong na ipinangako ko sa iyong ina bago siya mawala. Umupo si Isabela at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan. Hindi siya tinignan ni Leon bilang isang palamuti o isang asawa ng mayamang negosyante. Tinignan siya nito bilang ang babaeng nararapat na humawak sa sarili niyang tadhana. I need to know the truth, Leon, sabi ni Isabela. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Marco wants everything. He thinks I have nothing. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Binuksan niya ang isang lumang vault sa gilid ng silid
at naglabas ng isang makapal na asul na folder. Inilapag niya ito sa harap ni Isabela. Your husband is arrogant, Isabela. His ambition made him blind. Simula ni Leon habang binubuksan ang unang pahina. Ang Sky Venture Eagle, ang pribadong eroplano na ipinagmamalaki niya sa buong mundo, ang eroplanong ginagamit niya para ipahiya ka, ay hindi kailanman naging kanya. It is registered under a special trust fund created by your mother 20 years ago. At ang tanging beneficiary ng trust na yon, walang iba kundi ikaw, Isabela Maristela Santos Roxas. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa dokumento. Dinarama ang bawat titik na tila ba ang mga ito ay mga buhay na saksi sa kanyang lihim na kapangyarihan. You mean, I can take it back? Tanong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang ritmo ng pag-asa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Not just the plane, Isabela. Dugtong ni Leon, ang kanyang boses ay naging seryoso. Halos 70% ng kapital na ginamit niya para itayo ang kumpanya ay nanggaling sa mga lihim na pondo ng iyong pamilya na ipinasa sa kanya sa ilalim ng kondisyon na mananatili kayong kasal. But there is a morality clause. If he betrays the marriage through infidelity and fraud, you have the right to revoke all management powers. In short, you can strip him of everything in a single day. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng panunupil ni Doña Imelda, at lahat ng pang-aalipusta ni Marco ay biglang gumuho. Ang luhang kanina pa, pinipigilan ni Isabela, ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hindi pala siya kailanman naging mahina. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Inabutan siya ni Leon ng isang panyo. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang masilan na borda ng bulaklak ng sampagita sa gilid at ang mga inisyal ng kanyang ina. Ang bango ng panyo ay tila yakap ng isang magulang na nagsasabing, "Huwag kang matakot, anak." Humagulol si Isabela sa balikat ni Leon. Hinayaan ng kanyang sarili na maging marupok bago ang darating na malaking unos. Ito ang huling pagkakataon na iiyak siya para sa mga taong sumira sa kanya. Tumingin si Leon sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. Ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang isang agila. Isabela, hindi mo lang sila mapapabagsak. Bulong ni Leon. Ang boses ay puno ng paninindigan. Maaari mo silang burahin sa mapa ng lipunang kinalalagyan nila. Ngunit kailangan nating maging matalino. Hayaan nating isipin nila na panalo sila. Hanggang sa wala na silang matapakang lupa. Napatitig si Isabela sa bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat ng Iloilo. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagong umaga ang nagsisimulang sumikat. Isang umagang puno ng paghihiganti at katarungan. Anong lihim ang itinago ni Leon sa loob ng asul na sobre na hindi pa niya ipinapakita kay Isabela? At sino ang tunay na nagpondo sa unang hakbang ni Marco na maaring maging huling mitya ng kanyang pagbagsak? Ang bawat pagtama ng mga kristal na baso sa loob ng marangyang bulwagan ng Manila Diamond Hotel ay lumilikha ng isang matinis na tunog na tila isang kanta ng tagumpay para sa mga taong walang konsensya. Ang amoy ng mamahaling champagne at ang samyo ng mga sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa Europa ay bumabalot sa paligid, ngunit sa likod ng bango ay nanunuot ang baho ng pagtataksil. Suot ang isang pulang bestida na tila kumakatawan sa apoy ng kanyang ambisyon. Si Celestine ay nakatayo sa tabi ni Marco. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso nito na tila isang ahas na nakahanap ng bagong biktima. Ang bawat ngiti niya sa mga mamamahayag ay puno ng kaplastikan, isang maskara na idinisenyo upang itago ang kanyang maitim na layunin. To Marco Villamor, sigaw ng isang investor habang itinaas ang kanyang baso. The man who finally cut the anchor
and decided to soar higher. Humalakhak si Marco. Ang kanyang muka ay namumula na dahil sa alak. Cheers! Alam nyo, sa negosyo, kailangang marunong kang magbitiw ng mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad. 7 taon akong nagtiis sa isang pabigat. At ngayon, pakiramdam ko ay abot langit na ang aking lipad. Ang kanyang mga salita ay tila mga palasong may lason na lumilipad sa hangin. Para kay Marco, ang 7 taon ng tapat na pagsasama nila ni Isabela ay isa lamang pagkakamali ng nakaraan, isang madilim na kabanata na masaya niyang tinapos sa pamamagitan ng isang piraso ng papel. Sa gitna ng tawanan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanila. Siya ang anak ng isa sa mga malalaking kasosyo ni Marco. Ang bata ay may hawak na isang maliit na manika at may malungkot na mga mata. Tito Marco, mahinhin na tawag ng bata. Nasaan po si Tita Isabela? Sabi niya po sa akin noong huli kaming nagkita, babasahan niya ako ng kwento tungkol sa mga bituin. Biglang natigilan si Marco. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay panandali ang naglaho, napalitan ng isang malamig na titig. Wala na siya rito, Sofia. Huwag mo nang hanapin ang mga taong wala namang halaga. Marami pang ibang babasa sa iyo ng kwento. Hinila ni Celestine si Marco palayo sa bata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inis. Don't let that brat ruin our night, Marco. Hayaan mo na ang multo ni Isabela na maglaho sa dilim. Tonight is about us and the future of Sky Venture. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagdiriwang, isang malaking problema ang dahan-dahang gumagapang. Isang engineer ang lumapit kay Marco. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir Marco, kailangan nating pag-usapan ang maintenance schedule ng Eagle One. Bulong ng engineer. Masyado nang lampas sa oras ang huling safety check. Mapanganib na kung itutuloy natin ang flight bukas. Marahas na winagayway ni Marco ang kanyang kamay. Postpone it. Kailangan nating gamitin ang pondo para sa merger sa Singapore. Isang flight lang naman yan. Huwag kang maging praning. Ang eroplano ko ay matibay. Kasing tibay ng aking ambisyon. Ang kapabayaan ni Marco ay tila isang madilim na anino na nagsimulang bumalot sa bulwagan. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng bansa, bawat desisyon niya ay maingat na itinatala. Sa kalagitnaan ng gabi, habang masayang nagsasayaw ang lahat, biglang nakaramdam si Marco ng isang panginginig. Isang estrangherong lalaki na nakauniporme ng hotel ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang maliit na piraso ng papel. Para sa inyo po, sir, sabi ng lalaki bago mabilis na nawala sa karamihan. Binuksan ni Marco ang papel. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanginginig nang mabasa ang nakasulat. Ang langit ay hindi para sa mga magnanakaw ng pakpak. Ang audit ay nagsisimula na. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sa gitna ng dilim, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Marco ang maririnig. Sa isang sandali, tila may isang anino na dumaan sa kanyang harap. Isang malamig na bugso ng hangin na tila bulong ng isang taong matagal na niyang kinalimutan. Sino yan? Sigaw ni Marco. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang sarili niyang echo sa loob ng malawak at madilim na silid. Nabalik lamang ang liwanag nang muling gumana ang generator, ngunit ang masayang atmosfera ay tuluyan ng naglaho. Si Celestine ay nakatayo sa tabi niya, maputla at takot. Sino ang nagpadala ng babala kay Marco sa gitna ng kanyang pinakaimportanteng gabi? At ano ang nakatagong cargo sa loob ng Eagle One? Mandamong bamban mamonan niya na iniiguan na maaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang dalampasigan ng Iloilo ay hindi tulad ng malamig na sahig ng mansyon sa Forbes Park. Dito ang buhangin ay mainit. Tumatagos sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa. Tila dahan-dahang hinihigop ang pagod na nanahan sa kanyang buong katawan sa loob ng 7 taon. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay nagsisilbing isang uyayi, isang awit ng kalikasan na nagpapaalala kay Isabela na ang mundo ay mas malawak kaysa sa mga pader
na nagkulong sa kanyang kaluluwa. Sa bawat hakbang niya sa tabi ng dagat, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng tinig ni Marco at ang matatalim na salita ni Doña Imelda. Ang alat ng hangin ay tila naglilinis sa kanyang mga sugat, hindi upang saktan siya, kundi upang patuyuin ang mga bakas ng pait. Pagdating niya sa pintuan ng lumang bahay ni Tia Beatriz, hindi siya sinalubong ng mga tanong tungkol sa kanyang yaman, sa kanyang asawa, o sa mga balita sa diaryo. Sa halip, isang mahigpit na yakap ang bumungad sa kanya. Isang yakap na amoy vanila at sariwang nilabhang kumot. "Bella anak, nandito ka na," bulong ni Tia Beatriz habang hinahaplos ang kanyang buhok. Walang Mrs. Villamor dito. Siya ay si Bella, ang batang mahilig tumingala sa mga ulap at mangarap na balang araw ay mahahawakan din niya ang mga bituin. Sa mga sumunod na araw, natagpuan ni Isabela ang kanyang sarili sa loob ng isang maliit na silid-aralan para sa mga anak ng mga mangingisda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay abala sa pag-aayos ng mga mamahaling gamit ni Marco, ay ngayon ay humahawak ng mga krayola at makukulay na papel. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ng mga bata, puno ng kuryosidad at pangarap na hindi pa nadudungisan ng mundo. Dito niya naramdaman ang isang uri ng kapangyarihan na hindi mabibili ng anumang credit card. Ang kapangyarihang maging totoo. Ang kapangyarihang maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Sa bawat tawa ng mga bata, ang mga bitak sa kanyang puso ay dahan-dahang napupuno ng liwanag. Isang hapon, nakisalo siya sa mga mangingisda sa dalampasigan. Ang kanilang hapunan ay simpleng lugaw na may tinapa at piga ng kalamansi. Walang kristal na baso, walang pilak na kubyertos, at walang mga plastik na ngiti. Ang bawat subo niya ay tila mas masarap pa sa pinakamahal na hapunan na kinain niya sa mga gala sa Manila. Ang tawanan ng mga mangingisda, ang kanilang mga kwento tungkol sa hirap at sarap ng buhay sa dagat, ay nagbigay sa kanya ng perspektibong matagal na niyang kinalimutan. Minsan, kailangang bumalik sa lupa para matutong lumipad ng mas mataas. Hindi ba, Bella? Tanong ng isang matandang mangingisda habang nakatingin sa malayo. Tumango si Isabela, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandaliang nagambala nang tawagin siya ni Tia Beatriz sa loob ng bahay. May hawak ang kanyang tiyahin na isang lumang baul na gawa sa kahoy, ang baul na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. "Bella, may nakita ako habang nag-aayos ng mga lumang gamit," sabi ni Tia Beatriz. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Inabot niya kay Isabela ang isang kupas na litrato na bahagyang naninilaw na. Nanigas si Isabela nang makita ang larawan. Sa litrato, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Maristela, at sa tabi nito ay isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata, isang batang Marco Villamor. Ang background ng litrato ay ang mismong mansyon ng mga Santos Roxas sa Iloilo. Bakit sila narito noon? Tanong ni Isabela sa sarili. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Isang madilim na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi lang pala isang aksidente ang pagkikita nila ni Marco sa Manila 7 taon na ang nakalilipas. May mas malalim na ugat ang kanilang ugnayan, isang ugat na binalot ng mga lihim at posibleng isang mahabang plano ng paghihiganti o panlilinlang mula sa pamilya Villamor. Tiningnan ni Isabela ang litrato. Pagkatapos ay tumingin siya sa malawak na dagat sa labas ng bintana. Ang kanyang pagbabalik sa pinagmulan ay hindi lamang pala para sa paghilom, kundi para sa pagtuklas sa isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng kanyang nalalaman. Sino ang tunay na kumuha ng litratong yon? At ano ang koneksyon ng pamilya Villamor sa pagbagsak ng mga Santos Roxas noon? Ang lihim na ito ba ang dahilan
kung bakit pilit siyang pinapaalis ni Doña Imelda nang walang bitbit na kahit ano. Ang liwanag ng buwan sa Iloilo ay tumatagos sa malaking bintana ng opisina ni Leon na nagbibigay ng malambot na kislap sa mga tambak ng dokumento sa kanilang harapan. Gabi na, at ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang marahang pagbuklat ng mga pahina. Ang amoy ng Barako coffee ay humahalo sa amoy ng lumang papel na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging abala, ngunit panatag. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang mga butas na iniwan ni Marco sa mga report niya, bulong ni Isabela habang hinihilot ang kanyang sentido. He was so confident. Akala niya, dahil hindi ako nagsasalita, wala akong nakikita. Inabot ni Leon ang isang tasa ng kape kay Isabela. Sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga daliri sa mainit na porselana. Naramdaman ni Isabela ang isang kislap ng kuryente na dumaan sa kanyang mga ugat. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang pakiramdam na mayroong nag-aalaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin, ngunit ang init ng balat ni Leon ay tila nanatili sa kanyang mga kamay. That's the thing about pride, Isabela. It blinds even the smartest men. Tugon ni Leon, ang kanyang boses ay malalim at nakakaaliw. Look at this, page 42 of your marriage contract. It's a morality clause that your mother insisted on including, disguised as a standard heritage provision. Kapag napatunayan ang pagtataksil at ang sadyang panloloko sa kumpanya, ang lahat ng shares na ipinahiram ng Santos Roxas Trust ay automatikong babalik sa'yo. In short, the moment he signed those papers with Celestine, he unknowingly signed his own downfall. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay nagliliyab sa determinasyon. I want him to feel the ground shaking beneath him before it finally gives way, Leon. Gusto kong malaman niya na ang bawat hakbang niya ay binabantayan ko. Sabay silang dumukot sa isang lumang folder upang hanapin ang listahan ng mga board members. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga kamay nila ay muling nagkadait. Sa pagkakataong ito ay mas matagal, hindi agad bumitaw si Leon. Tinitigan niya si Isabela ng may lalim na tila ba nais niyang basahin ang bawat sugat sa puso nito. You're not alone in this, Isabela, mahinang sabi ni Leon. I will make sure you get back everything they took from you, and more. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng tahimik na pag-unawa sa gitna ng digmaan. Para kay Isabela, ang hawak ni Leon ay hindi lamang suporta ng isang abogado. Ito ay ang unang tunay na koneksyon na naramdaman niya pagkatapos ng 7 taon ng pag-iisa sa loob ng isang malamig na pagsasama. Upang simulan ang kanilang plano, nagpadala si Isabela ng isang hindi kilalang regalo sa opisina ni Marcos sa Manila. Isang maliit na kahon na naglalaman ng isang piraso ng tuyong bulaklak ng sampagita mula sa kanilang hardin sa Iloilo, kasama ang isang maikling sulat na walang pirma. Ang mga ugat na kinalimutan mo ang siyang magpapabagsak sa iyong mga pakpak. Habang tinatapos nila ang gabi, napansin ni Isabela na may itinagong asul na sobre si Leon sa ilalim ng kanyang drawer. Nang mapansin nitong nakatingin siya, may kung anong misteryo sa mga mata ni Leon na hindi pa nito maipaliwanag. Isang lihim na tila may kinalaman din sa kanyang ina. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang tumunog ang abiso sa laptop ni Leon. Isang balita ang bumulaga sa screen na may malalaking titik na tila sumisigaw sa gitna ng kadiliman. Isang balita mula sa Manila. Bulalas ni Leon habang binabasa ang report. One of Sky Ventures' chartered flights made an emergency landing sa Mindoro. Engine failure. Napatayo si Isabela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang kapabayaan ni Marcos sa maintenance na napansin niya noon ay nagsimula ng magbunga ng trahedya.
Ito ang unang bitak sa imperyo ng mga Villamor, ngunit maaari ring itong maging mitya ng kamatayan ng maraming inosenteng tao. Leon, kailangang malaman ng publiko na hindi ito aksidente. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng kaba at galit. This is negligence. This is Marcos' greed in action. Habang ang balita ay mabilis na kumakalat sa social media, ang mukha ni Marco ay lumabas sa telebisyon, pilit na nagpapaliwanag sa harap ng mga kamera habang si Celestine ay nakatayo sa likod niya, halatang balisa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang pumasok sa isip ni Isabela. Sino ang mga pasahero sa eroplanong iyon? At bakit tila mas lalong naging seryoso ang mukha ni Leon habang tinititigan ng asul na sobrang itinago niya? Ang bawat tunog ng telepono sa loob ng opisina ng Sky Ventures sa Manila ay tila isang matalim na hiyaw na hindi natatapos. Ang amoy ng kape na kanina pa nakatirik at ang usok mula sa sigarilyo ni Marco ay bumabalot sa silid na lumilikha ng isang atmosfera ng matinding pagkabalisa. Ang mga empleyado ay nagmamadaling lumalakad sa labas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot dahil sa balitang kumakalat tungkol sa emergency landing sa Mindoro. Ano ang ginagawa mo, Celestine? Sabi mo ay kontrolado mo ang media. Sigaw ni Marco habang marahas na ibinabato ang isang folder sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa galit. Ginagawa ko ang lahat, Marco. Pero hindi madaling patahimikin ang mga saksi sa loob ng eroplano. Sagot ni Celestine, ang boses niya ay nanginginig at ang dati ay perpektong makeup ay bahagyang gulo na. Ang mga tao ay nagtatanong tungkol sa maintenance logs. May nag-leak ng impormasyon na hindi tayo sumunod sa safety protocols. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang bumukas ang malaking pinto ng opisina. Pumasok ang isang grupo ng mga taong naka-Amerikana. Seryoso ang mga muka at may bitbit na mga itim na bag. Sa gitna nila ay nakatayo si Leon Alonzo, matikas, at may dalang awtoridad na tila nagpatahimik sa buong palapag. Sino kayo? Wala akong appointment sa inyo. Bulyaw ni Marco habang pilit na inaayos ang kanyang sarili upang hindi magmukhang talo. Attorney Leon Alonzo, representing the major stakeholders of the Santos Roxas Trust. Pakilala ni Leon. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Inilapag niya ang isang dokumento sa harap ni Marco. Narito kami para sa isang sorpresang audit ng lahat ng pondo at maintenance records ng Sky Venture. Ayon sa kasunduan, ang trust ay may karapatang suriin ang operasyon sa oras na magkaroon ng banta sa seguridad ng mga pasahero. Naniga si Marco. Ang pangalang Santos Roxas ay tila isang multong bumalik mula sa hukay upang sakalin siya. Lumingon siya kay Celestine na ngayon ay sinusubukang gamitin ang kanyang mapanuksong na ngiti kay Leon. Attorney Alonzo, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito ng mas masinsinan? Baka pagod lang kayo sa biyahe. Sabi ni Celestine habang dahan-dahang lumalapit kay Leon. Ang kanyang boses ay naging malambing. Ito ang golden moment ng kabanata. Ang sandali kung saan ang kamandag ni Celestine ay tila tumama sa isang pader na bato. Hindi man lang siya tinignan ni Leon. Sa halip, kinuha ni Leon ang kanyang salamin at binuksan ang unang folder ng audit. Miss Aguirre, ang kagandahan ay hindi makakapagtago ng mga nawawalang pondo sa ledger na ito. Sabi ni Leon nang hindi tumitingin. Mas mabuting ihanda ninyo ang inyong mga paliwanag sa mga otoridad dahil ang bawat sentimong nawawala ay may katumbas na pananagutan. Naramdaman ni Marco ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Sa isang sulok ng silid, isang tablet ang nakabukas at doon ay nakikita niya ang isang anino ng isang babaeng nanonood sa pamamagitan ng isang lihim na link. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na si Isabela iyon. Si Isabela na dati ay tagapagluto lang sa kanyang kusina. Ngayon ay ang siyang humahawak sa leeg ng kanyang kumpanya.
Habang nagsisimulang maghalughog ang audit team sa mga file, isang tauhan ni Leon ang lumapit kay Marco at iniabot ang isang kulay ubeng sobre. May tatak ito ng pamilya Santos Roxas, isang tatak na matagal nang hindi nakikita sa Manila. Ano ito? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Isang subpoena, Mr. Villamor. Sagot ni Leon habang dahan-dahang tumatayo. Kasama ang isang notice of freeze order sa lahat ng iyong personal na bank accounts. Mula sa oras na ito, ang bawat galaw mo ay babantayan ng batas. Nanginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang sobre. Hindi ang mga legal na salita ang nagpakaba sa kanya, kundi ang isang maliit na sulat kamay sa gilid ng papel na pamilyar sa kanya. Ang langit ay para sa mga tapat, Marco. Ngunit ang lupa ay nakahanda ng lamunin ng mga mapanlinlang. Sino ang nagbigay kay Leon ng access sa mga lihim na password ng server ni Marco na tanging si Isabela lang ang nakakaalam? At bakit tila may isang taong nagmamasid sa kanila mula sa loob mismo ng mansyon ng mga Villamor? Ang mansyon ng mga Villamor ay tila isang malaking kabaong nagawa sa semento at marmol sa ilalim ng nagbabadyang ulan sa Manila. Ang bawat hakbang ni Isabela sa malawak na pasilyo ay hindi na naghahanap ng kalinga, kundi nagmamarka ng katapusan. Ang amoy ng mamahaling insenso na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngayon ay tila amoy ng isang lamay, ang lamay ng kanyang 7 taong pagtitiis. Sa gitna ng malawak na silid-kainan, nakaupo si Doña Imelda sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga kamay, na pinalamutian ng mga diamanteng kasing tigas ng kanyang puso, ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng pulang alak. Nang makita si Isabela, hindi siya tumayo. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bumalik ang aso sa kanyang amo. Panimula ni Imelda, ang boses ay puno ng pait. Akala ko ba ay mayroon ka ng natitirang dangal? Narito ka ba para makiusap na tanggapin ka naming muli? Dahil kung ganoon, huli ka na. Nakapag-impake na si Celestine ng kanyang mga gamit para lumipat dito. Dahan-dahang lumapit si Isabela, hindi nagpapakita ng anumang takot. Inilapag niya ang isang itim na folder sa harap ng kanyang biyenan. Ang tunog ng folder sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ako narito para sa inyong awa, Doña Imelda, sabi ni Isabela. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Narito ako para ibigay sa inyo ang formal na abiso. Ang mansyong ito, pati na ang lupang kinatatayuan nito, ay bahagi ng Santos Roxas Trust. At dahil sa mga ginawa ninyong paglapastangan sa aming kasunduan, binibigyan ko kayo ng 3 araw para lisanin ang bahay na ito. Halos mabulunan si Imelda sa kanyang alak. Ano? Baliw ka na ba? Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Villamor. Kami ang nagpatuloy sa iyo noong wala kang kahit ano. Utang na loob na naman, tugon ni Isabela habang binubuksan ang folder. Tingnan ninyo ang mga dokumentong ito. Ito ang mga record ng paglipat ng pondo mula sa Sky Venture patungo sa inyong personal na account sa Switzerland. Ninanakawan ninyo ang sarili ninyong anak. Doña Imelda, ginamit ninyo ang kumpanya bilang inyong personal na alkansya habang ako ang pilit na nagtatakip sa mga butas na iniwan ninyo. Ito ang golden moment ng kabanata, ang sandali, kung saan ang maskara ng kabanalan ni Imelda ay tuluyang nagdurog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi sa galit, kundi sa takot. Alam niyang kapag nalaman ito ni Marco, ang huling hibla ng kanilang pamilya ay tuluyang mapuputol. Magkano ang gusto mo? Biglang tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Sabihin mo ang halaga. Huwag mo lang ipaalam ito kay Marco. Huwag mo kaming sirain. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tawang puno ng lungkot at panunuya. Akala niyo ba ay mabibili niyo ang lahat ng bagay tulad ng pagbili niyo sa katahimikan ko noon? Hindi na ako ang Isabela
Natakot mawalan ng pamilya dahil ang pamilyang ito ay matagal nang bulok sa loob. Dahan-dahang hinubad ni Isabela ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing ay kumislap sa ilalim ng chandelier bago niya ito binitawan sa loob ng baso ng alak ni Imelda. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kristal ay nagmarka sa huling segundo ng kanyang pagiging isang Villamor. Hindi mo ako pinalayas, Doña Imelda. Ako ang nagpapalayas sa iyo sa yaman na kailanman ay hindi naging sayo, sabi ni Isabela habang tumatalikod. Sa loob ng 3 araw, siguraduhin ninyong wala na kayo rito dahil ang susunod na papasok sa pintuang ito ay ang mga sheriff. Nanginig ang buong katawan ni Imelda. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Habang naglalakad si Isabela palabas, naramdaman niya ang bawat tanikala ng nakaraan na dahan-dahang napuputol. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na katarungan. Ngunit bakit tila may takot na sumilay sa mga mata ni Imelda nang mabanggit ni Isabela ang pangalan ng kanyang ina bago siya tuluyang makalabas? Mayroon pa bang mas madilim na lihim na pilit itinatago ang matanda tungkol sa pagkamatay ni Doña Maristela? Ang langit sa labas ng gusali ng Sky Venture ay kulay abo, tila isang higanting telon na nagbabadyang bumagsak sa anumang sandali. Ang amoy ng basang aspalto at ang malamig na simoy ng hangin ay nanunuot sa bawat sulok, dala ang babala ng isang malakas na unos. Sa loob ng madilim na silid, tanging ang asul na liwanag mula sa computer screen ang nagbibigay ng anyo sa mukha ni Marco. Isang mukhang dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay nilalamon na ng desperasyon. Nanginig ang mga kamay ni Marco habang sinusubukan niyang i-access ang kanyang offshore bank account. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay tila isang pagsusumamo sa tadhana. Ngunit sa bawat pagsubok, isang pulang babala ang lumalabas sa screen. Account frozen by court order. Hindi maaari. Hindi ito pwedeng mangyari. Bulalas ni Marco. Ang kanyang boses ay paos at puno ng takot. Marahas niyang itinulak ang laptop na lumikha ng isang matunog na pagbagsak sa sahig. Ngunit kahit ang ingay na yon ay hindi sapat upang malunod ang kabog ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela, suot ang isang puting Amerikana na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tiyak na tunog ng sapatos sa sahig. Isang ritmo na tila nagbibigay ng huling hatol kay Marco. Bella. Isabela. Salamat at nandito ka. Mabilis na lumapit si Marco. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Ang mga luhang dati ay tinatawag ni Isabela na pag-ibig, ngunit ngayon ay nakikita niya bilang mga luhang buwaya. Isabela, nagkamali ako. Si Celestine. Niloko niya ako. Ginamit niya lang ako para sa pera. Pero ikaw, alam kong mahal mo pa rin ako, di ba? Isipin mo ang 7 taon natin. Isipin mo ang mga pangarap natin. Sinubukan ni Marco na hawakan ang mga kamay ni Isabela, ngunit dahan-dahang umiwas ang babae. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, walang bakas ng paglambot. Ang 7 taon na yon, Marco, ay hindi pag-ibig. Mahinang sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Iyon ay isang mahabang panaginip kung saan ako ang nagsisilbi at ikaw ang umaani. Isang panaginip na kailangan ko ng gisingan upang makita ang tunay mong anyo. Ito ang golden moment ng kabanata. Ang sandali kung saan ang bawat salita ni Marco ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at walang bigat. Tinitigan ni Isabela ang lalaking minahal niya ng buong puso at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang galit. Tanging matinding awa para sa isang taong ang tanging yaman ay ang kanyang sariling kasinungalingan. Huli na ang lahat, Marco. Pagpapatuloy ni Isabela
habang tinitingnan ang nagkakagulong mga papeles sa mesa. Lahat ng pondo na sinubukan mong itakas ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng trust. At ang audit, natapos na ito. Alam na namin ang tungkol sa mga pekeng invoice at ang hindi nakadeklarang cargo sa Eagle One. Napatigil si Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Anong nga alam niyo tungkol sa cargo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip ay tumalikod siya patungo sa pinto. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na para sa huling yugto ng kanyang laban. Magkita tayo sa korte, Marco, sabi ni Isabela nang hindi lumingon. Doon mo ipaliwanag kung bakit mas mahalaga sa'yo ang mga itim na diamante kaysa sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa iyong mga pakpak. Habang naglalakad si Isabela palayo sa gusali, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang balat. Ang unos ay narito na, ngunit hindi na siya natatakot. Siya na ngayon ang bagyong wawasak sa lahat ng kasalanan ng nakaraan. Ngunit sa loob ng kumpanya, isang tauhan ni Leon ang mabilis na lumapit sa abogado at bumulong. May natagpuan silang isang dokumento sa loob ng cargo hold ng Eagle One. Isang dokumentong hindi lang magpapabagsak kay Marco, kundi magbubukas sa isang sugat na higit na mas malalim kaysa sa pagtataksil sa kasal. Ano ang lihim na cargo na itinago ni Marco? At sino ang tunay na may-ari ng mga itim na diamanteng mag-uugnay sa pamilya Villamor sa isang krimeng hindi akalain ng lahat? Ang bawat kislap ng mga kamera at ang ningning ng mga chandelier sa loob ng grand ballroom ng isang tanyag na hotel sa Manila ay tila isang dagat ng mga bituin na sumasaksi sa rurok ng kapangyarihan ni Marco Villamor. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang matatamis na ngiti ng mga piling panauhin ay bumabalot sa paligid, habang ang tunog ng isang quartet ay nagbibigay ng isang marangyang himig sa gabi ng anibersaryo ng Sky Venture. Si Marco, na suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo, ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kumpiyansa, pilit na itinatago ang takot mula sa audit na naganap nitong mga nakaraang araw. Sa tabi niya ay si Celestine, na tila isang reyna sa kanyang kumikinang na gown, handang tanggapin ang palakpakan ng lipunan. Sky Venture is not just a company, it is a testament to my vision. Pahayag ni Marco sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. And tonight, as we celebrate our 7th year, I am proud to announce a new era of growth and leadership. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom. Walang fanfare, walang anunsyo. Ngunit ang bawat mata ay lumingon nang pumasok si Isabela Maristela Santos Roxas. Hindi siya suot ng magarbo o nagniningning na bestida. Suot niya ang isang simple, ngunit napakagandang puting suit na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag na hindi kayang tapatan ng anumang alahas. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay may kasamang bigat ng katarungan. Ang bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang mahina at mabilis na agos ng tubig. Sa kanyang tabi ay si Attorney Leon Alonzo, na may dalang isang itim na briefcase na tila naglalaman ng mga hatol ng tadhana. Isabela, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig na naririnig sa buong sound system. Hindi sumagot si Isabela hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Umakyat siya ng may dignidad. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Marco. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng asawang hindi na niya kilala. Ang anibersaryong ito ay hindi pagdiriwang ng iyong tagumpay, Marco. Simula ni Isabela, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ito ay ang huling gabi ng iyong mga kasinungalingan. Tonight, the Santos Roxas Trust is officially invoking the morality and fraud clause of our agreement. Biglang lumabas sa malalaking LED screen sa likod ni Marco ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Mga papel na nagpapatunay na ang Sky Venture, ang bawat eroplano,
At pati na ang pangalan ng kumpanya ay pagmamay-ari ng pamilya Santos Roxas. Sumunod ang mga larawan ng hindi nakadeklarang cargo, mga itim na diamante at mga ilegal na transaksyon na lihim na ginagawa ni Marco sa likod ng kumpanya. Ang bulwagan na kanina ay puno ng tawanan ay binalot ng matinding katahimikan na sinundan ng mga singhap ng pagkagulat. Ang mukha ni Celestine ay naging kasing puti ng pader habang si Marco ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Lahat ng nakikita ninyo, ang yaman na ipinagmamalaki niya, ang kapangyarihan na ginamit niya para manliit ng ibang tao, ay itinayo sa buhangin ng pagnanakaw at pagtataksil, pagpapatuloy ni Isabela. Mula sa oras na ito, si Marco Villamor ay tanggal na sa lahat ng posisyon at ang lahat ng kanyang ari-arian ay formal nang kinukumpiska ng trust. Ito ang golden moment ng kabanata. Sa likod ng bulwagan, ang mga empleyado ng Sky Venture, mga mekaniko, flight attendants, at mga staff na matagal nang minamaltrato ni Marco ay dahan-dahang tumayo. Isa-isang nagsimulang tumunog ang kanilang mga palad hanggang sa ang buong ballroom ay mapuno ng isang masigabong standing ovation para kay Isabela. Hindi ito palakpak para sa isang asawa, kundi palakpak para sa isang tunay na leader na naglakas loob na ilabas ang katotohanan. Pumasok ang mga otoridad mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Marco at Celestine ay tila isang himig ng katarungan sa pandinig ni Isabela. Habang kinakaladkad si Marco palabas, ang tanging nagawa nito ay tumingin ng may pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Nang matapos ang kaguluhan, naiwan si Isabela sa gitna ng entablado. Tumingala siya sa kisame, sa mga bituin na tila kumikislap para sa kanya. Para sa iyo ito, Ina. Bulong niya, habang ang isang luha ng tagumpay ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang presensya ni Leon sa kanyang likuran. Inabot nito ang kanyang kamay, isang simpleng kilos ng suporta. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nanatili. Ano ang gagawin ni Isabela sa isang imperyong puno ng sugat? At kakayanin ba niyang ayusin ang Sky Venture ng mag-isa? Ang amoy ng luma at malamig na semento, hinaluan ng matapang na amoy ng disinfektante, ay tila nanunuot sa bawat hininga ni Isabela habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng piitan. Ang bawat tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang mabagal na pintig ng pusong dahan-dahang nakakahanap ng kapayapaan. Hindi siya narito dahil sa galit o dahil sa pagnanais na makitang nagdurusa ang lalaking sumira sa kanya. Narito siya para sa isang huling pagtuldok. Sa likod ng makapal na rehas at malamig na salamin, nakaupo si Marco. Wala na ang makinis at mamahaling barong, wala na ang ayos na buhok, at wala na ang kislap ng yabang sa kanyang mga mata. Ang lalaking dati ay tila hari ng himpapawid ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Gusot ang suot, maputla, at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono sa kabila ng salamin. Bella, hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Ang boses ni Marco ay basag, umaaling-awngaw sa maliit na silid na puno ng pait. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa kumpanya. Niloko lang ako ni Celestine, siya ang utak ng lahat. Tinitigan siya ni Isabela ng matagal. Sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang kirot na dati ay nagpapahinto sa kanyang mundo. Ang nakikita niya ay hindi na ang asawang minahal niya, kundi isang estrangherong nilamon ng sariling kasakiman. Hindi ako naparito para manumbat, Marco. Mahinang sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay kasing linaw ng tubig sa sapa. Naparito ako para magpaalam. Pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Mula sa araw na ito, malaya ka na sa aking alaala at malaya na rin ako sa iyong anino. Ito ang golden moment ng kabanata. Pagkatapos ng usapan, lumabas si Isabela sa bakuran
ng kanyang lumang mansyon sa Forbes Park. Ang bahay na dati ay itinuring niyang kulungan. May dala siyang isang maliit na lalagyan ng metal. Isa-isa niyang inilabas ang mga lumang litrato ng kanilang kasal, ang mga sulat na puno ng huwad na pangako, at ang mga alaala ng 7 taong pagkukunwari. Nagsimulang sumiklab ang isang maliit na apoy sa loob ng lalagyan. Pinanood ni Isabela ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga mukha ng nakaraan. Ang usok na pumaitaas sa langit ay tila nagdadala ng lahat ng kanyang pait. Ginagawa itong abo na tatangayin ng hangin. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag at handa ng humawak sa bagong bukas. Patawad, sarili ko, bulong niya habang nakatingin sa apoy. Patawad dahil hinayaan kitang masaktan ng matagal. Pero ngayon, tapos na. Ibinenta ni Isabela ang mansyon. Ang bawat sentimong nakuha niya ay hindi niya itinago para sa sarili. Inilipat niya ang lahat ng pondo sa bago niyang itinatag na foundation, ang Santos Roxas Hope Wings. Ang bahay na dati ay simbolo ng pagdurusa ng isang babae ay magiging tahanan na ngayon ng mga batang ulila at mga kababaihang naging biktima ng karahasan. Habang tinatapos niya ang mga huling dokumento sa kanyang bagong opisina, pumasok si Leon. May bit-bit itong maleta at ang kanyang mukha ay puno ng isang damdaming mahirap ipaliwanag. The case is closed, Isabela. Marco and Celestine will be away for a long time, sabi ni Leon habang nakatitig sa kanya ng may halong lungkot at paghanga. Ang misyon ko rito sa Manila ay tapos na. Kailangan ko nang bumalik sa Iloilo para asikasuhin ang mga naiwan kong kaso roon. Naramdaman ni Isabela ang isang pananabik sa kanyang dibdib. Aalis ka na? Tumango si Leon. Dahan-dahan itong lumapit at nag-iwan ng isang kulay kapeng sobre sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi kita pipiliting sumama, Isabla. Dahil alam kong kailangan mo munang matutong lumipad ng mag-isa. Pero kung sakaling mapagod ka sa langit ng Manila, alam mo kung nasaan ang tunay mong tahanan. Umalis si Leon nang walang lingon-likod. Naiwang mag-isa si Isabela sa gitna ng tahimik na silid. Binuksan niya ang sobre. Sa loob niyon ay hindi isang legal na dokumento, kundi isang tiket sa eroplano, patungong Iloilo, at isang maikling sulat na may pamilyar na bango ng sampagita. Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang mabasa ang huling pangungusap sa sulat. Isang revelasyon tungkol sa kanyang ina at sa tunay na dahilan kung bakit itinatago ni Leon ang asul na sobre noong una silang magkita. Ano ang nakasulat sa huling pahina ng lihim ni Leon na nagpabago sa lahat ng plano ni Isabela? At sino ang naghihintay sa kanya sa dulo ng runway sa Iloilo na hindi niya inaasahan? Ang bawat sinag ng araw na humahalik sa asul na dagat ng Iloilo ay tila isang bagong pahina ng buhay na isinusulat ng tadhana. Sa malawak na damuhan sa gilid ng runway, ang amoy ng sariwang damo at ang alat ng hangin ay nagsasama na nagbibigay ng isang nakakalasing na samyo ng kalayaan. Nakatayo si Isabela sa tapat ng isang bagong gusaling, may nakasulat na Hoc-Vien Kanchim Visayas, ang Santos Roxas Aviation Academy. Wala na ang puting suit ng Manila. Ngayon, suot ni Isabela ang isang simpleng flight suit na may borda ng kanyang pangalan, Captain Isabela M. Santos Roxas. Sa kanyang harap ay ang unang batch ng mga iskolar, 12 kabataang babae mula sa mga pamilya ng mangingisda at magsasaka na may mga matang nagniningning sa pangarap na dati ay itinuturing nilang imposible. Ang langit ay hindi para sa mga mayayaman lamang. Panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Ang langit ay para sa sino mang may lakas ng loob na iwanan ang bigat ng lupa at magtiwala sa sarili nilang mga pakpak. Dito, hindi kayo magiging palamuti. Dito, kayo ang magiging piloto ng inyong sariling tadhana. Matapos ang seremonya, naglakad si Isabela
patungo sa kanyang eroplano, ang Eagle One. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakaupo sa likuran bilang isang pasaherong walang kinalaman. Dahan-dahan siyang umakyat sa cockpit. Ang tunog ng paglapat ng kanyang sapatos sa metal na hagdan ay tila isang martsa ng tagumpay. Naupo siya sa pilot seat, dinarama ang bawat switch at kontrol na tila ba ang mga ito ay bahagi na ng kanyang sariling katawan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Isabela bago niya sinimulan ang makina. Ang panginginig ng buong eroplano ay naramdaman niya sa kanyang mga talampakan, isang masiglang pintig na tila nagsasabing handa na rin itong lumipad sa ilalim ng isang tapat na kamay. Ang malakas na ugong ng propeller ay naging isang himig ng katarungan na bumabasag sa katahimikan ng umaga. Dahan-dahan siyang humarurot sa runway. Ang bilis ay tila humihila sa lahat ng pait ng nakaraan, iniiwan ang mga ito sa likuran, hanggang sa dahan-dahang umangat ang mga gulong mula sa lupa. Ito ang golden moment ng kabanata, ang sandali ng ganap na paglaya. Mula sa itaas, tinitigan ni Isabela ang asul na dagat ng Iloilo. Nakita niya ang maliit na anino ng kanyang eroplano na mabilis na dumadaan sa ibabaw ng tubig, tila isang mabilis na ibon na walang kinatatakutan. Sa taas na ito, ang mga problema sa Manila, ang mga pangungutya ni Doña Imelda, at ang pagtataksil ni Marco ay tila mga maliliit na langgam na wala ng saysay. Ina, tingnan mo ako, bulong ni Isabela habang hinahawakan ng mahigpit ang manibela. Lumilipad na ako at sa pagkakataong ito, ako na ang kumokontrol sa direksyon ng aking buhay. Sinalubong siya ng mga mapuputing ulap na tila mga malalambot na bulak na humahalik sa salamin ng cockpit. Ang katahimikan sa itaas ng libo-libong talampakan ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya nahanap sa piling ni Marco. Ang kalangitan ay naging kanyang tahanan. Ang hangin, ang kanyang sandigan. Matapos ang isang oras ng malayang paglipad, dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang eroplano. Ang bawat galaw niya ay eksakto, maingat, at puno ng kumpiyansa. Nang dahan-dahang huminto ang eroplano, sa dulo ng runway, pinatay niya ang makina. Ang biglang katahimikan ay tila isang mapayapang yakap ng gabi. Bumaba si Isabela, tinatanggal ang kanyang shades habang dinarama ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Ngunit napatigil siya nang makita ang isang pamilyar na anino na nakasandal sa isang lumang jeepney sa dulo ng kalsada. Isang lalaking may dalang isang maliit na kumpol ng mga sariwang sampagita. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang pangakong hindi na kailangan pang bitawan sa salita. "Welcome home, Captain!" Ang boses ni Leon ay naging isang masarap na himig sa kanyang pandinig. Lumakad si Isabela patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay may dalang bagong pag-asa. Hindi na siya ang asawang multo. Hindi na siya ang biktima. Siya si Isabela, ang babaeng natutong bumangon mula sa sariling abo upang maabot ang mga bituin. Nang marating niya si Leon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang mahabang gabi ay tapos na at ang bukang liwayway ay narito na upang manatili. Ang takip silim sa Iloilo ay tila isang pintura ng ginto at lila, isang huling halik ng araw sa dagat bago ito tuluyang magpahinga. Sa balkonahe ng lumang mansyon ng mga Santos Roxas, nakaupo si Isabela habang pinapanood ang mga bituin na dahan-dahang nagpapakita sa malawak na kalangitan. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak ng Dama de Noche ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinanap, ngunit ngayon lamang natagpuan. Hawak niya ang asul na sobre na iniwan ni Leon. Sa loob niyo ay isang sulat mula sa kanyang ina na isinulat 20 taon na ang nakalilipas. Ngayon niya lamang naintindihan ng lahat. Ang pamilya ni Leon ay hindi lamang basta may utang na loob sa kanyang ina. Sila ang naging tanging saksi sa tunay na pagmamahal ni Doña Maristela para sa kanya.
Ang lihim na pondo at ang mga dokumento ng eroplano ay hindi lamang para sa proteksyon, kundi isang mensahe ng tiwala. Isang tiwala na balang araw, matututunang basagin ni Isabela ang sarili niyang hawla. Dahan-dahang lumapit si Leon, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na sahig ay tila isang pamilyar at nakakaaliw na himig. Umupo siya sa tabi ni Isabela, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na upang maramdaman nila ang init ng isa't isa. "I finally understand, Leon," mahinang sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tunay na katarungan ay hindi ang makita silang nagdurusa. Ang tunay na katarungan ay ang mapalaya ko ang aking sarili mula sa galit na itinanim nila sa puso ko. Tumango si Leon. Ang kanyang tingin ay puno ng malalim na paghanga. "Pinili mong magpatawad, Isabela, hindi dahil nakalimutan mo ang sakit, kundi dahil mas mahal mo ang iyong hinaharap kaysa sa iyong nakaraan. Iyan ang pinakamataas na uri ng lipad na maaaring gawin ng isang tao. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng tahimik na pag-unawa at umuusbong na pag-ibig." Dahan-dahang inabot ni Leon ang kamay ni Isabela. Ang kanyang malaking palad ay maingat na bumalot sa maliliit na daliri ng babae. Hindi ito ang uri ng pagkakahawak na nagtatangkamang angkin o kumontrol. Ito ay isang hawak na nag-aalok ng sandigan, isang tahimik na pangako na sa bawat paglipad at paglapag ni Isabela, mayroong isang pusong laging naghihintay sa kanya sa dulo ng runway. Naramdaman ni Isabela ang init na dumadaloy mula sa palad ni Leon patungo sa kanyang puso. Isang matamis na pangingilig ang dumaan sa kanyang mga ugat. Ngunit higit pa sa kilig, naramdaman niya ang seguridad. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang maging maliit upang magkasya sa mundo ng ibang tao. Sa tabi ni Leon, malaya siyang maging ang dambuhalang punghuang na matagal niyang itinago. "Salamat, Leon," bulong ni Isabela habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang amoy ng kape at ang bango ng gabi ay tila naging isang kumot na nagbibigay ng init sa kanila. "Salamat sa pagtitiwala sa akin noong ako mismo ay hindi na makakilala sa sarili kong anyo. Wala akong ginawa, kundi ituro ang salamin sa iyo, Isabela," tugon ni Leon, habang ang kanyang boses ay naging kasing lambot ng ihip ng hangin. "Ang liwanag ay laging nanggagaling sa loob mo. Pinanood lang kita habang muli mong natututunang magningning." Di mula sa malayo, narinig nila ang mahinang ugong ng isang eroplanong dumadaan sa kaitaasan. Tumingala si Isabela at nakita ang mga ilaw nito na kumikislap sa gitna ng madilim na langit. Hindi na siya nakaramdam ng lungkot para kay Marco, na ngayon ay nahaharap sa mahabang panahon ng pagbabayad sa batas. Wala na ring pait para kay Doña Imelda, na nawala ang lahat ng karangyaan at ngayon ay nabubuhay sa anino ng sariling kahihiyan. Ang mga ito ay naging mga bahagi na lamang ng isang malungkot na kwento na natapos na ang huling kabanata. Ang kasalukuyan ni Isabela ay punong-puno ng ingay ng mga pangarap ng kanyang mga estudyante sa akademiya. Ang kanyang bukas ay kasing lawak ng abot-tanaw na kanyang nililipad araw-araw. Natutunan niyang ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na maging maligaya sa kabila ng lahat ng sakit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ang pagbawi sa iyong kapangyarihan mula sa mga taong sumubok na sirain ka. At sa bawat paglipad ni Isabela, baon niya ang aral na ang pinakamahalagang destinasyon ay hindi ang dulo ng biyahe, kundi ang paghahanap sa sariling kapayapaan. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin ng Iloilo, magkahawak kamay na pinanood ni na Isabela at Leon ang paglipas ng gabi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng mga lihim, kundi puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Dahil sa dulo ng lahat ng unos, ang pag-ibig na tapat at mapagpalaya ay laging nakakahanap ng paraan
upang makauwi. Dito nagtatapos ang kwento ni Isabela, ang babaeng binali ang kanyang mga tanikala upang maging reyna ng kanyang sariling himpapawid. Ang kanyang lipad ay hindi na kailanman matitigil dahil ang kanyang mga pakpak ay gawa sa matibay na hibla ng pag-asa, katarungan, at wagas na pagmamahal sa sarili.